Paano mo malalaman kung gusto mo ang toxic na tao? Kung may pusa ka, hear me out. Maraming tao ang gustong magkaroon ng pusa kahit wala naman talaga itong paki sa'tin. Kakain, tapos mawawala, minsan kakalmutin ka pa, minsan kakagatin ka pa. Pero tayo, ang cute naman ng bibi ko. Imagine mo, may jowa kang umuuwi lang kapag gutom, ayaw magpahawak at bigla kang sasaktan kapag mali ang paghaplos mo. Red flag yan. Pero kapag pusa, green flag, bibigyan pa natin ng treats. Hindi ba't loving the toxic na yan? May nabasa akong libro dati na Surrounded by Vampires. Nakalimutan ko na kung anong pahina dahil hindi kaya ng mala Einstein kung utak ang magtanda ng page number. Pero ang natatandaan ko ay ito. People love drama because it gives them entertainment. At doon ko na-realize na baka gusto talaga ng tao ang kaunting toxicity sa buhay nila. Kaya nga ang daming nanonood ng teleserye, anime, at kung ano-ano nga love triangle na para bang thesis ang plot. Pero bakit pusa? Siyempre, nag-research ako. Hindi sa Google Scholar dahil hindi naman tayo honor student. Sa Google lang. Sabi ng Google, some people love cats because they are cute, funny, and so kung gusto mong mahalin ka ng maraming tao, maging cute ka, may sense of humor ka, at maging nonchalant ka. Madali lang pala. Ang problema, hindi tayo cute. Kahit hindi tayo pinapansin ng pusa natin, tayo pang nagbe-beg para lambingin tayo. Kapag tinabihan tayo ng 5 segundo, feeling natin tayo na ang paboritong tao niya sa buong mundo. Isang head bump lang, solved na ang childhood trauma. Pero sa totoo lang, ang mas malalim na dahilan kung bakit mahal ng tao ang mga pusa ay dahil nagbibigay sila ng katahimikan. Sa mundong puno ng ingay, problema at walang katahimikan, ang sarap umuwi na may cute at payapang pusa na naghihintay sa'yo. Peace. Siguro, hindi naman talaga tayo mahilig sa toxic. Mahilig lang tayo mahalin ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng kapayapaan kahit hindi nila kayang sabihin na mahal din nila tayo.